Si Leo Falco ay isang undercover na anti-narcotics cop. Upang makuha ang tiwala ng drug lord na si Real, hindi siya nag-atubiling makipagbanggaan sa Spanish police at kalaunan ay kinailangang gampanan ang papel ng isang kriminal upang makulong. Sa araw ng kanyang paglaya, personal siyang sinundo ni Eduardo Garcia, ang pangalawa sa command ng sindikato. Hindi lamang nag-organisa si Eduardo Garcia ng isang salu-salo para kay Leo Falco, kundi nagdala rin ng isang buong sasakyan na puno ng mga batang babae bilang gantimpala. Si Leo Falco, na walang ipinapakitang emosyon, ay masayang tinanggap ito. Pagkatapos nito, sinundan niya si Eduardo Garcia patungo sa punong tanggapan ng sindikato. Malinaw na itinuring na ng kabilang panig si Leo Falco bilang isa sa kanila. Hindi lamang siya ipinakilala isa-isa sa mga core members ng gang, kundi direkta rin siyang dinala upang makilala ang boss na si Real. Mainit siyang tinanggap ni Real at sinabi na hindi biro ang ginugol niyang pagsisikap upang mailabas siya. Pagkatapos, nagbago ang tono ni Real. Leo Falco, magpahinga ka muna ng maayos. Sa loob ng 2 araw ay magkakaroon ng isang malaking transaksyon ng 300 kilo ng narcotics at kailangan kitang sumama. Nang marinig ito ni Leo Falco, agad siyang tumango bilang pagsang-ayon habang kinukwenta sa isip kung paano niya ipapasa palabas ang impormasyong ito. Kaya naman pagbalik niya sa kanyang silid, hiniram niya ang telepono ng kanyang roommate na si Bastian. Lumalabas na may kakaibang patakaran sa lugar na ito. Ang sinumang papasok sa manor ay kailangang isuko ang kanilang mga communication device kay Bastian para sa safekeeping at ibinabalik lamang ito kapag paalis na. Bagamat hindi mukhang matalino si Bastian, lubha naman siyang tapat kay Rain. Kaya kahit halos matuyo na ang lalamunan ni Leo Falco sa kakapakiusap, tumanggi pa rin ang kabilang panig. Dahil wala siyang magawa, nagkunwari si Leo Falco na galit at bumalik sa kanyang silid. Walang kaalam-alam si Bastian na matagal nang naghanda si Leo Falco. Matapos masigurong walang nakamasid, agad niyang inabot ang ilalim ng lababo upang maghanap. Lumabas na doon niya itinago noon pa ang isang SIM card at isang tracking device. Makalipas ang 2 araw, isang motorboat na may kargang 300 kilo ng narcotics ang dumaong sa baybayin ng Salves sa Spain. Sunod-sunod na tumalon mula sa bangka ang mga ganap na armado na traffickers, habang maingat na binabantayan ang kanilang paligid. Sa oras na ito, matagal nang naghihintay si Leo Falco at ang kanyang mga kasamahan. Matapos makumpirmang wala ng mga turista sa dalampasigan, mabilis nilang inilipat ang lahat ng narcotics sa isang truck. Sa buong proseso ng pagkakarga, tensyonado ang lahat na parang hinigpitan na busog ng pana, laging nakabantay sa bawat galaw sa paligid. Tanging nang may lagay na ang huling sako ng narcotics sa truck saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Hindi sila nag-aksaya ng oras at agad na umalis sa baybayin upang bumalik sa manor ni Reynolds. Samantala, sa ibang lugar, isang partikular na malubhang kaso ng pagpatay ang naganap sa Paris, France. Si Sarah Bless, ang Regional Anti-Narcotics Team Leader, ay natuklasan matapos suriin ang sitwasyon na may malapit na koneksyon ng kasong ito. Sa isang kasong kanyang hinahawakan tungkol sa pagdadala ng narcotics gamit ang sasakyan mula Spain patungong France. Matapos ang konsultasyon, napagdesisyonan ng pulisya na pagsamahin ang investigasyon ng 2 kaso. Si Sarah Bless at ang lokal na Criminal Investigation Chief na si Richard Cross ay naging bagong magkaparehang partner. Gayunpaman, hindi naging maayos ang takbo ng kaso. Pagkalipas ng 2 araw, ang informant ni Sarah Bless ay pinaslang. Nakaramdam si Bob, ang kanyang superior, na may kakaiba dahil kagabi lamang ay magkasama pa sina Sarah Bless at ang informant sa paghabol sa transport vehicle na naglalaman ng malaking dami ng narcotics. Ngunit ngayong araw na ito, namatay ang taong iyon sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Nang marinig ito ni Sarah Bless, ipinaliwanag niya na nagkataon lamang iyon. Ngunit tuluyang hindi siya pinaniwalaan ni Bob at nagbanta pa itong ihaharap siya sa komisyon. Kinagabihan, hindi napigil ang magtanong ng kanyang partner na si Janice, may balita ba mula sa panig ni Leo Falco? 3 buwan na ang lumipas at hindi pa rin nakakapagpadala ng anumang impormasyon ang kabilang panig. Sigurado pa ba silang tao pa rin nila siya? Nang marinig ito ni Sarah Bless, wala siyang sinabi, ngunit malinaw sa kanyang saloobin na patuloy pa rin niyang pinagkakatiwalaan si Leo Falco. Sa sandaling iyon, patuloy pa ring maingat na ginagampanan ni Leo Falco ang kanyang undercover na misyon. Hindi nagtagal, natanggap niya ang pinakabagong utos, samahan si Eduardo Garcia sa pagbiyahe ng mga narcotics na kinuha mula sa dagat at ipamahagi ang mga ito sa Paris, France. Matapos makuha ang eksaktong impormasyon, agad ginamit ni Leo Falco ang dahilan na gusto niyang magpahinga upang bumalik sa kanyang silid. Inabot niya ang ilalim ng lababo at kinuha ang nakatagong SIM card.
Habang papunta sa silid ni Bastian, palihim niyang kinuha ang telepono ng lalaki. Pagkatapos, mabilis siyang nag-type ng mensahe at ipinadala ang intelligence palabas. Samantala, sa Paris, France, pinamumunuan ni Richard Cross ang kanyang team sa pagpapatuloy ng investigasyon sa dobleng pagpatay. Si Lucy, isang miyembro ng team, ay kumuha ng surveillance footage mula sa pinangyarihan. Ang resulta, bukod sa isang kaina-hinalang itim na sedan at dalawang kaina-hinalang tao na hindi malinaw makita ang mga mukha, wala silang natuklasang ibang kakaiba. Peke rin ang plaka ng sasakyan. Ang higit pang ikinagulat ng task force ay mula nang mangyari ang kaso, hindi na muling nagpakita ang ina ng dalawang biktima. Pansamantalang nauwi sa deadlock ang investigasyon. Kasabay nito, sa Toulouse, France, matapos matanggap ang impormasyong ipinadala ni Leo Falco, agad na nakipagkita sina Sarah Bless at ang kanyang partner na si Janet sa direktor ng Criminal Investigation Bureau na si Mullen, sa kalagitnaan ng gabi upang humingi ng tulong. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Mullen at diretsahang sinabi na kulang sila sa tauhan at pansamantala ay hindi makakapaglaan ng suporta para sa kasong ito. Iminungkahi niya na direktang makipag-ugnayan si Sarah Bless sa Spanish police dahil doon nagmula ang shipment ng narcotics. Gayunpaman, halatang nababahala si Sarah Bless dahil matagal nang nasuhulan ni Reynolds ang lokal na pulisya. Dahil nagkakutsabahan na ang mga opisyal at kriminal, hindi sila nang ahas na guluhin ang sitwasyon at magbunsod ng mas malaking panganib. Bukod dito, mas nais ng anti-narcotics team na mahuli ang tatanggap na si Nebo kaysa sa kriminal na responsable sa transportasyon. Habang abala si Sarah Bless sa pabalik-balik na pag-asikaso sa kaso ng car transport, nakadiscover ang pulisya ng Paris ng isa pang bangkay sa tabing ilog sa parehong lugar. Matapos ang forensic examination, inihinala nilang ang pumatay sa kasong ito ay ang parehong taong sangkot sa naunang dobleng pagpatay, at malaki ang posibilidad na kakilala ng biktima dahil walang bakas ng pakikipaglaban sa katawan. Dinala rin ni Lucy ang pinakabagong resulta ng investigasyon. Ang itim na sasakyan at ang taong nagtapon ng bangkay na nakuha sa surveillance kagabi ay eksaktong tumutugma sa kaso ng pagpatay sa ospital, ngunit hindi pa rin nakuhanan ang mukha ng sospek. Natuklasan nila na sa nakalipas na 2 araw ay may tawag na nagmumula sa Spain. Nang marinig ito, agad na naalala ni Richard Cross ang kasong narcotics transport na binanggit ni Sarah Bless. Mukhang malinaw na magkaugnay ang dalawang kasong ito. Samantala, habang nagpapahinga ang lahat bago ang pag-alis, tahimik na nilapitan ni Leo Falco ang sasakyan ng narcotics transport at mabilis na ikinabot ang isang tracking device sa ilalim nito. Sa malayong bahagi ng France, agad natanggap ni Sarah Bless ang tracking signal at naghanda na mag-abang sa highway exit tulad ng isang mangangaso. Makalipas ang ilang sandali, opisyal nang umalis ang convoy ng narcotics transport. Upang linlangan ang publiko, sinadya nilang magpaupo ng isang babae sa bawat sasakyan upang magmukhang ordinaryong pampasaherong mga sasakyan. Bukod dito, bawat trafficker na kasali sa transportasyon ay may dalang armas. Samantala, si Leo Falco ay sakay ng isang motorsiklo upang maglinis ng daan sa unahan. Ang orihinal nilang plano ay dumiretso sa transaction point ng walang tigil. Gayunpaman, hindi nakasabay ang plano sa mga biglaang pagbabago. Ang babaeng sakay sa parehong sasakyan ni Bastian ay biglang nagsuka. Kumalat sa loob ng sasakyan ang amoy ng suka. Dahil sa eksenang ito, agad nagngit-ngit sa galit si Bastian. Magwawala na sana siya nang mapansin niyang ang babae ay nahulog na sa estado ng shock. Dahil sa pangangailangan, napilitan si Bastian na labagin ang mga patakaran, iniliko ang sasakyan palabas ng highway at huminto sa gilid ng kalsada. Agad siyang bumaba upang tingnan ang kalagayan ng babae, habang walang tigil sa pagrereklamo. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit ang isang police patrol car. 3 pulis ang bumaba upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Bastian na may sakit ang kanyang asawa. Magpapahinga lang daw sila sandali at aalis na kaagad, ngunit ang tensyong hindi niya maitago ay agad napansin ng mga pulis na may mali. Nang mapagtanto niyang hindi na niya sila kayang lokohin, nagpasya si Bastian na itodo na ang lahat. Ang biglaang putukan ay nagdulot ng kaguluhan sa hanay ng mga pulis. Agad namang gumanti ng putok ang natitirang 2 opisyal. Sa kabutihang palad, sa gitna ng krisis, dumating sa tamang oras si Eduardo Garcia, hawak ang isang assault rifle, at tinapos ang huling pulis. Pagkatapos nito, nagawa pa niyang bumaba ng sasakyan at magpaputok ng isa pang bala. Ngunit hindi nang ahas magdiwang si Bastian dahil tunay na nakakatakot ang titig ni Eduardo Garcia, na parabang nais siyang lamunin ng buhay. Mabilis siyang tumakbo papunta sa passenger seat upang suriin ang kalagayan ng babae.
Natuklasan niyang tinamaan ito ng ligaw na bala sa gitna ng sagupaan at tumigil na ang paghinga. Hindi inalintana ang sakit na mababakas sa mga mata ni Bastian, sinenyasan siya ni Eduardo Garcia na ihagis ang babae sa damuhan sa tabi ng kalsada. Kung hindi lamang dahil sa kailangang tapusin ang transaksyon, gugustuhin sana niyang ayusin agad ang problemang ito. Dahil maaaring matuklasan anumang oras ang mga bangkay ng pulis, agad kinansela ni Eduardo Garcia ang orihinal na ruta at nagpa siyang dumaan sa mga liblib na daan upang maiwasan ang habulan ng pulisya. Samantala, si Sarah Bless na naghihintay sa highway exit ay nakatanggap ng opisyal na abiso mula sa Spain na 3 patrol officers ang pinaslang sa highway at ang bumaril ay malamang nakabilang sa narcotics group. Nang marinig ito, sabay-sabay na nagpa siya ang anti-narcotics team na pumunta sa lugar upang mag-imbestiga. Gayunpaman, sa pinangyarihan, bukod sa mga bahid ng dugo, mga bangkay, at mga naiwan na bala, wala silang nakuha pang ibang mahalagang ebidensya. Tungkol naman sa bangkay ng babae na itinapon sa damuhan, kailangan pa ng DNA match upang makilala ang kanyang pagkakakilanlan. Nang mapagtanto na hindi matatapos agad ang kasong ito, agad na kumalma si Sarah Bless at naghanda na maghintay hanggang makarating ang narcotics convoy sa transaction point bago ilunsad ang isang malawakang operasyon. Sa kabilang banda, nakuha rin ni Richard Cross ang impormasyon tungkol sa putukan sa highway. Ang higit na ikinagulat niya ay ang DNA ng babae na naiwan sa murder scene sa ospital sa Paris ay tumugma sa bangkay ng babaeng itinapon sa damuhan. Dahil dito, nang malaman niyang naghahanda si Sarah Bless na pangunahan ang anti-narcotics team sa pagsalakay sa transaction site, nagpa siya rin si Richard Cross na sumama upang tuluyang pagdugtungin ang mga kaso. Walang sino man ang nakakaalam na sa oras na ito, pinamunuan na ni Eduardo Garcia ang convoy patungo sa isang farmhouse sa Kanayunan. Ginamit niya ang dahilan ng masamang panahon upang humiling na makituloy sila ng isang gabi. Sa una ay ayaw pumayag ang may-ari ng bahay dahil ang grupong ito ng mga estranghero ay hindi mukhang mabubuting tao. Ngunit nang makita niya ang mabangis na titig ni Eduardo Garcia, napilitan siyang sumuko at pinapasok sila sa bahay, pati na rin binigyan ng masaganang pagkain. Sa simula, tunay na balak lamang ni Eduardo Garcia na makituloy ng isang gabi. Ngunit hindi inaasahan, ng gabing iyon, nang pumunta ang may-ari upang silipin ang kulungan ng mga tupa ayon sa kanyang nakasanayang gawain, aksidente niyang nakita ang sasakyang butas-butas ng mga bala. Agad siyang namutla sa takot, napagtantong ang mga ito ay isang grupo ng desperadong mga kriminal. Ang eksenang ito ay nakita rin ng lalaking palabas ng bahay upang tumawag sa telepono, dahil dito, upang pigilan ang may-ari na magsumbong sa pulis at mailantad ang kanilang kinaroroonan, hindi nagatubili si Eduardo Garcia na kalabitin ng gatilyo at patayin siya. Tinakpan ng malakas na ulan ang tunog ng putok ng baril kaya walang sinuman sa loob ng bahay ang nakapansin ng kahit anong kakaiba. Hanggang sa pumasok si Eduardo Garcia na basang-basa, saka lamang napansin ni Leo Falco na may mali. Naramdaman din ng asawa ng may-ari ang mapanganib na aura at walang tigil na nakiusap kay Eduardo Garcia na patawarin siya. Ngunit paanong magkakaroon ng awa ang mga trafficker na ito? Pinangunahan ni Eduardo Garcia si Leo Falco pababa sa basement kasama ang asawa at anak ng may-ari, at inutusan siyang bunutin ang damo hanggang sa ugat. Samantala, nagsama-sama sina Richard Cross, Sarah, at Mullen. Natunton nila na ang narcotics convoy ay huminto sa isang farm, ngunit upang hindi magulat ang kalaban, isang surveillance team lamang ang ipinadala ni Mullen. Gayunpaman, dahil kailangan pang tumawid ng hangganan patungo sa transaction point, magpapadala pa ang Investigation Bureau ng isang undercover agent. Kapag nakarating na ang mga sasakyan sa destinasyon, agad nilang ipatutupad ang arrest warrant. Nag-alok si Richard Cross ng ikalawang opsyon. Lumalabas na bago pa sila dumating, malinaw na niyang naimbestigahan na ang utak sa likod ng serye ng mga pagpatay sa Paris ay si Jelen, isang kilalang lokal na mob boss. Dahil malapit na konektado ang kasong ito, tiyak na isa siya sa mga tatanggap ng shipment. At hindi walang basehan ang hinala ni Richard Cross dahil may isang saksi na aksidenteng nakunan sa video ang buong proseso ng pagpaplano ni Galen. Umalis sila isang oras na ang nakalipas sakay ng dalawang BMW X6 na may peking plaka mula Paris, at ang pangunahing target ay ang pickup point ayon sa impormasyong ibinigay ni Leo Falco. Ang rutang kanilang daraanan ay may toll booth, at naniniwala si Richard Cross na maaari silang magsagawa ng koordinadong operasyon doon upang unahing hulihin si Jalen at mabawasan ang banta. Kinaumagahan, pinangunahan ni Eduardo Garcia ang convoy upang ipagpatuloy ang biyahe. Upang maiwasan ang atensyon ng pulisya, iniwan na ni Bastian ang sasakyang butas-butas ng bala at inilipat ang lahat ng narcotics sa SUV ng may-ari. Pagkatapos ay agad na umalis ang buong grupo.
Sa pagkakataong ito, maayos na nakatawid ang convoy sa hangganan ng France at mabilis na tinungo ang transaction site. Habang dumaraan sa isang gasolinahan, itinago ni Leo Falco ang inihandang SIM card sa kanyang bibig at humiwalay sa grupo upang magtungo sa banyo. Pagkatapos, humanap siya ng isang liblib na lugar at tinawagan si Sarah Bless, ipinaalam na magaganap ang transaksyon alas 8 ng umaga sa Quezon Castle. Nang matanggap ang pinakabagong impormasyon, agad tinipon ni Sarah Bless ang team at nagmadaling umalis upang mag-abang sa destinasyon. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating ang narcotics convoy sa transaction point. Si Sarah Bless, na nagkukubli sa labas ng kastilyo, ay agad nakatanggap ng ulat. Ngunit bago pa sila kumilos, may napansin si Yanes na kakaiba. Bakit naglakas loob ang mga trafficker na magsagawa ng transaksyon sa gitna mismo ng lungsod? Lumalabas na ginamit ng kriminal na grupong ito ang mga estudyante bilang panangga upang kahit biglang dumating ang pulisya ay hindi sila basta makapagpaputok. At tama nga, kahit sukdulan ng galit ni Sarah Bless at ng kanyang mga kasamahan, nang makita nilang bumababa ang mga estudyante mula sa bus, hindi sila nang ahas magsagawa ng pag-atake. Wala silang nagawa kundi panuurin habang hayagang tinatapos ni Eduardo Garcia at Nebo ang transaksyon sa harap mismo ng mga mata ng pulis. Gayunpaman, may nakahanda ng counter-strategy si Sarah Bless. Nang makita niyang paalis na ang sasakyan ni Eduardo Garcia, agad siyang nagbigay ng senadorya sa radyo sa mga pulis sa unahan na hayaang makalusot muna ang sasakyan ni Leo Falco at Bastian, pagkatapos ay inayos niyang harangan ng isang truck ang side road upang putulin ang hulihan at pigilan ang lahat ng sasakyan ni Eduardo Garcia at ng kanyang mga kasamahan. Sa sumunod na segundo, dagsaang sumugod ang mga armadong anti-narcotics police upang arestuhin sa mismong lugar ang magkabilang panig ng transaksyon. Samantala, pinangunahan din ni Richard Cross ang kanyang mga tauhan upang harangin ang sasakyang ipinadala ni Jelen. Tungkol naman kina Leo Falco at Bastian, na sadyang pinayagang makaalis, nakarating na sila sa tabing ilog sa labas ng lungsod. Ito ang transaction point na dati nilang napagkasunduan kay Jelen. Huminto si Bastian at agad tinawagan si Eduardo Garcia upang alamin ang sitwasyon, ngunit walang sumagot. Agad niyang napagtantong may mali. Kasabay nito, dumating ang tauhan ni Jelen na may dalang balitang naaresto na si Eduardo Garcia. Nang marinig ito, nagmamadaling tinawagan ni Bastian si Jelen upang iulat na sinalakay ng pulisya ang transaction scene. Labis na nagalit ang kausap. Matapos alamin ang buong pangyayari, inutusan niya si Bastian na ilipat ang natitirang 150 kilo ng narcotics sa BMW na may peking plaka na kanyang inihanda. Malamig na pinaalalahanan ni Jelen si Bastian na tiyak na may informant sa kanilang convoy at ang pinakapinaghihinalaan ay sina Leo Falco at ang lalaking nakatakas kasama ni Bastian. Kaya matapos ibaba ang telepono, agad binunot ni Bastian ang kanyang baril at tinanong ang dalawa kung sino talaga ang undercover cop. Nang makita ito ni Leo Falco, hindi siya natinag. Sa halip, direkta siyang lumapit sa bunganga ng baril ni Bastian, ipinapahiwatig na kung talagang naniniwala itong siya ang informant, ay magpaputok na. Matapos ang ilang segundong katahimikan, ibinaba ni Bastian ang baril at binaril hanggang mamatay ang isa pang lalaki. Pinili pa rin niyang magtiwala kay Leo Falco dahil sila ang pinakamatagal na magkasama. Samantala, dumating din sa Paris si Bob, ang direktor ng Anti-Narcotics Bureau ng Tulas. Nagpasalamat siya kina Mullen at Richard Cross sa kanilang kooperasyon, at ipinaalam na may isa pa silang operasyon kinabukasan, ang pagsalakay sa base ni Rain upang tuluyang lipulin ang buong sindikato habang hindi pinatatakas si Jelen. Matapos maisaayos ang lahat, naghanda si Bob na ihatid pabalik sa Torray sina Eduardo Garcia at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit bago iyon, upang makakuha ng mas mahalagang impormasyon tungkol kay Real, personal na ininteroga ni Sarah Bless si Eduardo Garcia. Bagamat walang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya, nalaman naman ni Richard Cross mula sa iba pang traffickers na ang dobleng pagpatay sa ospital sa Paris ay tunay na kagagawa ng narcotics syndicate ni Rain. Kaya kinabukasan, isang ganap na armadong tactical team ang nagsagawa ng pagsalakay sa base ni Real. Nang basagin ng tactical team ang pinto, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Real gaya ng dati. May itinago siyang matalim na punyal sa manggas, at 2 tactical officers ang nabigla at agad na bumagsak. Hindi nagtagal, naposesan ang lahat ng kriminal sa base, ngunit wala roon si Rain. Hindi nila alam na sa sandaling iyon ay nagbihis na si Real ng tactical uniform at hayagang naglalakad palabas ng base. Ngunit bago pa siya makalabas ng main gate, nakilala siya ng isang matalinong opisyal mula sa likuran. Itinutok din nina Lucy at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang mga baril at lumapit. Sa wakas, hinarap ng masamang drug lord na ito ang kanyang parusa.
Sa kabilang banda, ang convoy na nag-e-escort kina Eduardo Garcia at ng kanyang mga kasamahan pabalik sa Ta ay nasangkot sa isang insidente. Nagkaroon ng car accident sa unahan ng highway kaya napilitan silang huminto, at biglang nakaramdam ng matinding kaba si Sarah Bless. Ramdam ang paparating na krisis, agad nag-ingat ang lahat at mahigpit na binantayan sina Eduardo Garcia at Nebo. Ngunit hindi inaasahan, sa susunod na segundo ay sumiklab ang isang sagupaan. Malubha ang naging casualty sa magkabilang panig. Isa-isang bumagsak ang mga kasapi ng tactical team, at sa panig ng mga trafficker, tanging si Eduardo Garcia lamang ang nakaligtas. Sinamantala ang sandaling umiwas si Sarah Bless sa mga bala, mabilis na tumakbo si Eduardo Garcia pababa ng highway, tumawid sa maputik na daan, at naglaho sa kagubatan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang safe house kung saan siya kumain at uminom habang nanunood ng balita. Ang napakaseryosong internasyonal na kasong ito ng trafficking ay nakakuha ng malaking atensyon. Araw-araw sa labas ng Tulas Police Station, nagsisiksikan ang mga reporter upang magbigay ng 24 na oras na update. At sa sandaling iyon, nakita ni Eduardo Garcia sa TV ang ina at anak na inaakalang napatay na ni Leo Falco, na ligtas at buhay. Noon niya tuluyang napagtanto na si Leo Falco ang tunay na informant. Kaya ng gabing iyon, nagmaneho si Eduardo Garcia patungong Paris sa ilalim ng dilim upang lihim na makipagkita sa dealer na si Jellen at ipinaalam kay Bastian ang bagong lokasyon ng transaksyon. Hindi nagtagal, nagkita ang dalawang grupo sa lugar na iyon. Samantala, habang tinatalakay ni Sarah Bless at ng kanyang mga kasamahan ang susunod na plano, nakatanggap din sila ng intelligence mula sa isang informant. Umalis na si Jalen at ang isa pang lalaki mula sa base sakay ng motorsiklo na may partikular na plaka. Sa kabilang banda, sa sandaling makita ni Eduardo Garcia si Leo Falco, bigla siyang ngumiti ng mapanganib at walang pag-aalinlangang ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Walang ipinaliwanag si Leo Falco at kalmadong sinabi lamang na siya ay pagod na. Mula pa nang piliin niyang maging undercover cop, inasahan na niya ang araw ng kanyang pagkabunyag. Tungkol naman kay Bastian, na wala pa rin kaalam-alam at lubos na nabigla, sinaksak siya ni Eduardo Garcia sa leeg at agad bumagsak sa sariling dugo at tumigil sa paghinga. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ng patrol police ang motorsiklo ni Jellen at agad ipinaalam kay Richard Cross upang humingi ng backup. Sa oras na iyon, si Leo Falco na nabunyag na ang pagkakakilanlan ay dumaranas ng matinding torture sa basement. Ngunit gaano man kasakit ang kanyang dinanas, hindi pa rin siya nagbunyag ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Pagsapit ng sandaling iyon, napagod na rin si Eduardo Garcia sa pananakit at lumapit sa bintana upang huminga sandali, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang isang ganap na armadong tactical team na papalapit. Sa gitna ng kaguluhan, sinalakay ni Sarah Bless at ng kanyang mga kasamahan ang basement at laking gulat nilang makita si Leo Falco na mahigpit na nakagapos. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kumislap ang liwanag sa mga mata ni Leo Falco at saka siya tuluyang pumanaw. Napuno ng dalamhati ang mga mata ni Sarah Bless. Ang malupit na transnational anti-narcotics mission na ito ay kumitil sa buhay ng hindi mabilang na mga kasamahan, dahilan upang hindi niya mapigilan ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa itaas. Patuloy na lumalaban si Eduardo Garcia hanggang sa isang tear gas grenade ang sumabog sa pinto at tuluyan siyang napasuko ng tactical team. Habang inilalakad siya palabas, mapanuksong ikinwento pa ni Eduardo Garcia kung paano niya pinahirapan hanggang mamatay si Leo Falco. Tinitigan ni Sarah Bless ang walang pagsisising, salbaheng ito, at agad na mula sa galit ang kanyang mukha habang itinaas ang baril. Ngunit bago pa niya mahayla ang gatilyo, pinigilan siya ng isang pulis sa tabi niya at sinenyasang huwag hayaang manig ang galit sa kanyang katinuan. Gayunpaman, sa mismong sandaling inakala ni Eduardo Garcia na nakaligtas siya sa kamatayan, isa pang pulis ang nagpakain sa kanya ng tinggang bala. Sa pagputok ng baril na iyon, tuluyan nang bumagsak ang telon ng mahabang anti-narcotics campaign na ito. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood. Ano ang masasabi mo tungkol sa pelikulang ito? Mangyaring magkomento sa ibaba.